Kung i-plug in natin ang ating breaker, makikita natin umilaw yung green. Ibig sabihin, meron tayong power mula sa ating power distributor. Hindi pa nag-on ang red kasi naka-off yung breaker natin. Pag mag-on tayo, iilaw yung red. Kung sakali merong short circuit sa loob ng bahay natin, mag-shut off yung main breaker natin, nag-o-off yung red. But yung green naka-stay on kasi merong power from galing sa ating power distributor. Ito isang pilot light na pwede gamitin to indicate signals like electrical signal or telecommunication signal. But what makes this stands out among indicator lights? This is a DIN-rail mount LED lamp and it's cheap. Panoorin ang buong video paano to gagamitin. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Mahirap maglagay ng pilot lamp sa loob ng AC control panel sa bahay. In fact, di pa ako nakakita ng AC control panel na merong pilot lamp. This device will make that possible. Marami to siyang variations. May single lamp, may dual lamp, at saka may triple lamp. Yung single lamp ay merong color na blue, which is only 103 pesos. Then yung green, ganun pa rin ang price niya. You have also white, which is a little bit higher, 104 pesos. Then you have orange. Then you have also red. Then itong dual lamp niya is green and red, which is the one na binili ko at 117 pesos. Then meron siyang triple lamp na medyo maliit yung lamp lang niya. Red, green, and orange at 131 pesos. Ito yung pinakamahal. Ang nabili ko ay mula sa Taxnel with model number TX18. 18 kasi 18mm ang lapad lang nito. Kasya ito sa isang standard DIN rail kasi 35mm ang sukat nitong slot for the rail habang ang harap niya ay 45mm na kasing laki sa butas ng AC panel. Parihong-pariho lang ang lalim nito at saka ang height sa mga MCB. Ang rated voltage is up to 230 volts, AC or DC, at ang kanyang rated current ay nasa 20 mA lang. Maliit man ang current consumption but the recommended size ng wires para sa kanyang connection ay number 10 AWG kasi ilagay mo ito sa loob ng panel. Estimated working life nito ay abot sa 30,000 hours. Kung masisira na ang LED beads dito, madali lang naman tanggalin at palitan ang isang unit nito. This has an IP rating of IP20 which means hindi ito papasukin ng solid objects bigger than 12.5 mm or kasing laki ng ating fingers. Pero di ito protected against liquid. The case is made of plastic katulad ng mga breakers. Itong dalawang LED beads dito ay merong separate terminals 1 and 2 for green, 3 and 4 para sa red. Kung i-continuity test natin ang mga terminals, hindi ito sila connected. Let's check. For the green, okay, wala. Then, connect natin ang 1 and 3, wala. 1 and 4, wala. Then, 2 and 3, 2 and 4, wala. So, safe tayo maglagay ng separate lines dito. Again, pwede natin gamitan either AC or DC ang lamp na ito up to 230 volts. Kung DC gagamitin natin, may polarity ito kasi it's a diode, LED, light emitting diode. Ang terminal 1 ng green lamp ay ang positive at ang terminal 4 naman ay ang positive for the red lamp. Meron ditong diagram for the terminal configuration as a guide. Now, susubukan natin yung kanyang mga inputs dito gamit itong aking LED tester. Meron itong hanggang 300 volts DC. So, terminal 1, positive. And negative ang terminal 2. Nag-on siya. Baligtarin natin. Hindi umiilaw. Kabila naman, ang terminal 4 ang positive, terminal 3 negative.
Nag-on siya. Okay. Baligtarin natin. Hindi umiilaw. Naka-indicate sa spec sheet nito na 24 volts yung minimum DC voltage input nito. So, susubukan natin using our buck boost converter dito sa aking ATX power supply. Naka 36.5 volts yan. Yan ang maximum ng output voltage ng aking converter. So, try natin. Kung iilaw ba, ang green muna ang ating itest. Umiilaw siya. Tingnan nyo. Naka-green yan. Umiilaw yung green. See? Tanggalin ko. Umiilaw siya. Okay? Then, i-adjust natin ang voltahe. Pababa. Hanggang saan siya? Pwede. 30 volts. Meron pa rin. Kung ilagay natin sa 24 volts, yan. Yun ang pinaka-minimum niya, sabi ng specs. So, medyo may ilaw pa rin siya. At 16 volts, ito na lang yung ilaw niya. Mahina-mahina na. Yan ang voltahe niya, nasa 12 volts. Saan ba dapat ito gagamitin? First of all, kasi din rail mount ito, dapat gagamitin natin dito sa loob ng AC control panel ng ating bahay. Pwede natin gamitin to monitor ng dalawang sub-breakers or dalawang sources of power. Let's say ito galing sa ating grid, ito naman galing sa ating power station or solar power system. Ito ngayon nakakabit siya sa aking power station. So i-on natin. Tingnan nyo. Ito ang red ang para sa ating grid. Umilaw. Then ang green naman ay para dito sa ating power station. Yun. So kung sakali mag-brown out, let's say nag-brown out ng power, ma-monitor natin kasi nag-off siya, di ba? At kung wala rin yung ating power station, nag-off din yung green. Siguro ang gamit niya. Kung walang AC power control monitor tulad nito ang inyong control panel sa bahay, pwede nyo ito gamitin to monitor the grid side, the line side, and the load side. For example, ito yung ating main breaker. Yung green lamp ay nakakonect dito sa line side, dito sa ating power distributor. At ito namang red lamp ay nakakonect dito sa ating load side after the main breaker. Kung i-plug in natin ang ating breaker, makikita natin umilaw yung green. Bibig sabihin, meron tayong power mula sa ating power distributor. Hindi pa nag-on ang red kasi naka-off yung breaker natin. Pag mag-on tayo, iilaw yung red. So kung wala kayong AC power panel monitor tulad sa akin, then pwede nyo ito gagamitin as monitoring. Kung sakali merong short circuit sa loob ng bahay natin, mag-shut off yung main breaker natin, nag-o-off yung red. But yung green naka-stay on kasi merong power galing sa ating power distributor. Kung sakali magba-brown out, mag-off yan. In my previous video about ATS, about this automatic transfer switch, sinabi ko na ang passive outputs nito, itong bus green terminals here, pwede gamitin natin as a switch. Ang output ito ay may marka na NC for normally closed, you have common, and you have normally open, NO. Ganito din sa baba, NC, C, and NO. Now, gusto ko ilagay itong lamps para ma-monitor natin kung gumagana ba, kung saan ang gumagana, kung ano ang status ng ATS, naka-power grid ba siya, naka-main power, or naka-backup power. Okay? Now, itong red, i-connect ko dito para sa main power natin, at saka ito namang green ay para sa ating solar power, kasi green, renewable. Pwede rin baliktarin nyo kung anong gusto nyo. So, saan natin ilalagay ang connection ngayon? So again, sa ngayon, naka-backup power tayo. Ang merong continuity, ang normally open at saka common. So, ibig sabihin, magkukonect tayo dito sa normally open. At saka naman, ito namang para sa red, i-connect natin din dito sa normally open sa itaas at sa
normally or sa common. Okay? Paano ang wiring? Papakita ko. Ito na yung ating ATS setup with the Denril mount LED indicator lamp. May connection na yan dito lahat. Kompleto na yan. So subukan natin ngayon. I-on natin ang ating main power source. Umiilaw yung red. Okay? Yung red lamp sa ating indicator lamp. Then i-on natin din ang ating backup source mula sa ating power station. Hindi pa umiilaw kasi priority ng ATS ang ating main source. Papatayin natin ang ating main source. Umilaw na yung green. So it's functioning. For more details on the ATS, paki-check sa aking previous video here para malaman kung paano i-connect ito sa ATS. And also this latest video here, pero naka-member first pa yan. Antayin nyo lang ang iilang araw. Kung gusto nyo ng early access to this video, join this channel for only 49 pesos and 99 pesos. And also, subscribe to this channel for more videos to come. Daghan salamat, bye!